Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master! Paano kaya iyon? Sa harap ng Aaron, ang elder ng Ring Hall of Nihilism, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasaktan ako. Ang higit na ikinagulat ng 6 na matatanda ay ang Aaron ay tahimik na nakatayo sa malakas na liwanag, hindi man lang apektado. Isa sa isa, Aaron won. Higit pa rito, ang nanalo ay hindi inaasahan at perpekto. Sabi ko nga yung mga matatanda sa Ring House of Nihilism, pero totoo yun. Siyempre, hindi ko pinupuntirya ang elder ng Ring House, pero basura yung 6 pang matatandang naruroon. Han 3,000 evil smile. Mahirap dalhin, ang Aaron ay hindi natural na matalo, ngunit sa isang bagong gintong katawan, ang Aaron ay maaaring itulak ang Wuxiang sa isang bagong antas. Hindi alam ni Han Sanchen kung gaano kalakas ang bagong level, kaya hiniling niya kay Wu Yan na gawin ang eksperimento. Sinadya ni Han Sanchen na ihinto ang kanyang pag-atake sa unang pag-atake at gumawa ng mga sarkastikong pananalita para hindi lang siya ma-relax sa kanyang pagbabantay, ngunit galit din na gustong patayin si Han Sanchen. Pagkatapos ang pangalawang hampas, tiyak na ibibigay niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang Aaron ay sumusugal dito. Kung ang bagong antas ng martial arts ni Wu Yan ay maaaring labanan at matagumpay na makopya, kahit na hindi ito ganap na makopya, maaari itong masiguro ang isang tiyak na proporsyon. Kung gayon ang kapangyarihan ng paglaban sa nakaraan ay sapat na para masugatan si Wu Yan ng husto. Ang katotohanan ay, Aaron ay tama. Si Wu Yan ay inayos ng Aaron, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari. Ang muling kinutya ng Aaron, gumagalaw ang dugo ni Wu Yan, at biglang bumulwak muli ang isang subo ng dugo. Kung hindi dahil sa napapanahong suporta ng nakatatandang Shofeng, baka bumagsak na siya sa lupa. Aaron, masyado kang mapangahas. Hayaan mo akong harapin ka ngayon. 5 taluktok mahaba pinakamatanda kapatid na lalaki inumin, nagdadala 6 na pik matanda sa pag-atake direkta kaliwa at kanan. Go! Tulong! Humiwalay si Wu Yan sa suporta ng matanda sa Shofeng. Tumingin si Shofeng Elder sa iba pang matatanda. Pagkatapos ng mutual affirmation, pumunta siya sa Aaron. Wala nang nangahas na hamakin ang alipin na nasa harap nila, dahil kakaiba ang alipin na hindi nila maisip at kahit napagdudahan ang buhay. Sa makatuwid, ang natitirang 6 na matatanda ay direktang umatake sa Aaron. Sa harap ng pag-atake ng 6 na matatanda, ang kaliwang kamay ng Aaron na Tianyin skill at kanang kamay na Wuxiang skill. Mahusay siyang lumipat sa pagitan ng dalawang paraan ng pag-atake. Bagaman siya ay patuloy na dehado, siya ay kasing husay ng 6 na matatanda ng ilang sandali. Sa paglipas ng panahon, kinubkob si Wu Lang ng daan-daang mga disipulo na pinamumunuan ni Ye Guocheng at Lu Yunfeng. Nang walang kanilang pagpigil, ang pagbabawal ay nagsimulang maging matatag sa ilalim ng basbas ni Master Sanyong. Ang hindi mabilang na kakaibang mga hayop ay ganap na nakulong dito, at ang sitwasyon sa bukid ay nagsimulang kontrolin ng nihilismo. Ngunit si Master Sanyong at isang grupo ng mga nihilist na disipulo ay hindi maaaring maging mahinahon. Sa gitna ng himpapawid, ang Aaron ay isa laban sa 6, at mahirap maghiwalay, na nanginginig sa puso ng lahat. Sa oras na ito,
Kahit nasa puso ng maraming tao, si Aaron ay isang demonyo, ngunit siya rin ang Diyos ng kasamaan sa kanilang mga puso. Para siyang Diyos ng digmaan, lumalaban sa 6 na taon na may kapangyarihan ng isang tao. Maraming tao ang huminto at tumingin, at nakalimutan na sila ay nasa larangan pa rin ng digmaan. Maging si Sanyong, sa mga oras na ito, ay lubos ding nakatitig sa labanan sa himpapawid, at siya ay labis na nabigla. Napakabata pa ni Aaron, ngunit mayroon siyang napakalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban, na talagang ikinagulat niya. Sa Nile Istmo, walang ganoong labanan sa loob ng 100 taon. Ang magkasanib na pagsisikap ng 6 na nakababatang Marshall Brothers ay maaaring hindi kayang labanan kahit ang sarili niyang tunay na ilusyon na kapangyarihan, ngunit ginawa ng Aaron ang sa tingin niya ay hindi niya magagawa. Sayang naman. Kung hindi demonyo ang ganyang tao, kundi alagad ng Nile Istmo, paanong ang Nile Istmo ay wala sa tuktok ng paaralan? Sabi ni Sanyong sa sarili na may halong sakit sa puso. Pero ewan ko ba, mapabilang siya sa nihilism opportunity, today, personally buried. Kung nandoon pa ang lahat ng nihilist, papatayin sila sa lugar. Bulong ni Qin Shuang, nakatingin sa labanan sa hangin, na may halong damdamin sa kanyang puso, parehong malungkot at masaya. Nakakalungkot na ang Aaron ay naghihirap ngayon, ngunit masaya na ang Aaron ay napakalakas na kaya niyang labanan ang lahat ng mga bayani sa ilalim ng pag-atake ng 6 na Marshall Uncles. Ngunit ang ganitong uri ng kaligayahan ay tumagal lamang ng hindi bababa sa isang sandali, dahil sa oras na ito Aaron ay sa wakas ay naubos sa pag-atake at natalo na parang bundok at nasugatan ng 6 na matatanda. Nanginginig ang katawan ni Aaron, at malapit na siyang matalo. Sa oras na ito, kumagat si Qin Shuang sa vermilion na labi, at pagkatapos ay inilabas ang genial sword sa kanyang kamay at dumiretso sa air battlefield. Sinamantala ni Elder Liu Feng ang pagkakataong puntiryahin ang likod ni Aaron, at biglang kumulog gamit ang isang espada. Bang! Sa oras na ito, ang isang malutong na singsing, 6 na rurok na katatanda ang bisyon sa ay dapat makakuha ng isang tebak biglang hinarangan, shock upang iyangat ang isang mata upang tumingin, hindi mula sa Coagulate Kilay, Frost anak, nababaliw ka ba? Si Qin Shuang, na may hawak na genial sword, ay nakatayo sa likod ng Aaron at malamig na tumingin kay Elder Liu Feng. Kung gusto mong patayin si Aaron, tanungin mo muna ako. Qin Frost malamig na boses ng isang inumin, bumalik ng isang mata upang bahagyang umaasa ang isang mata Aaron, soft voice way, paano? Are you okay? Napakatanga mo. Umiling si Han Sanchen at sinabing okay lang siya. Tinutulungan niya ang sarili, katumbas ng pagkuha ng sariling kinabukasan sa pagsusugal. Tanga ba ako? Siguro, pero hayaan mo akong panoorin kang mamatay, buong buhay ko ay hindi mapalagay, kaya mas mabuting maging tanga kaysa maging ganito. Qin Shuang daw. Magsasalita na si Aaron, sa oras na ito, galit na sinabi ni Lin Mengxi, Frost, alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa? Bumalik ka agad. Oo, bilang isang matuwid na disipulo, gusto mo bang tulungan ang demonyong ito at makipagkaaway sa ang iyong Marshall Uncles? Hinamak ni Qin Shuang ang isang mapang-akit ng ngiti, sa tamang paraan. Totoo bang mas marami ang nambo-bully ng mas kaunting tao? Para bang ay bully ang maliit sa malaki? Kung ito ang tamang daan, mas gugustuhin kong hindi maging alagad ng tamang daan. Panipi, Aaron ang alipin ko. Responsibilidad ko siyang gumawa ng krimen, pero hindi sa mga Marshall Uncles ang makialam. At saka, mabait sa akin ang Aaron. Masama man siya o taksil, hindi kayang panoorin ni Qin Shuang na mamatay siya sa harapan ko. Kaya, 5 guro, mangyaring gawin ito. Nang marinig ito ni Lin Mengxi, ang kanyang mga mag-aaral ay halos pumutok ng apoy. Qin Shuang, ay baliw ka. Ano ang pinagsasabi mo? Panipi, Qin Shuang, umatras ng mabilis. Nabighani ka sa masamang espiritong ito. Qin Shuang, alam mo bang pinagtataksilan mo ang iyong paaralan? Kung hindi ka na muling aalis, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Ilang matatanda rin ang nagalit. Hindi siya pinansin ni Qin Shuang at tumingin kay Aaron, handa ka na ba? Han 3,000 walang magawang ngiti, ito na naman bakit? Malamig ang mukha ni Qin Shuang, at tinuro niya ang ilang elder na may hawak na espada inatake niya ang nakatatandang. Si Liu Feng sa kanyang harapan. Aktibo sa passive.
Ang pamamaraan ng pagbagsak ng ulan ay binibigyang diin ang kombinasyon ng yin at yang at ang pagsasama ng 10,000 yuan ang pag-atake ay labis na nangingibabaw bilang karagdagan, sa proseso ng pamamaraan ng espada, ang dalawang pinakamalakas na puwersa sa Aaron at Chin. Pinagsasama-sama ni Shuang ang isa't isa, na ginagawang mas malaki ang isa at isa kaysa dalawa. Bilang karagdagan, ang Aaron at Chin Shuang ay may gintong katawan sa kanilang mga katawan, at ang pamamaraan ng Falling Rain Sword ay halos nilalaro sa sukdulan. Falling Rain Sword Technique, biglang nagulat si Sanyong sa lupa, at ang buong tao ay mabangis na tumayo. How possible? This is the long-lost secret skill of our school. Ito ang natatanging kakaibang kasanayan ng Grandmaster Shen Zuzi. Paano malalaman ito ni Aaron at Chin Shuang? Panipi, it's impossible. Sila, paano nila nagagawa itong sikretong paraan? Bilang pinuno, mas alam ni Sanyong ang mga nawalang natatanging kasanayan sa nihilismo kaysa sa iba. Pero ang hindi niya akalain ay isang araw, nakita niya itong muling lumitaw. Bigla niyang naramdaman na may nagawa siyang mali, pero anong mali? Hindi niya naintindihan. Sa kalagitnaan ng hangin, napakahusay na nagtutulungan sina Aaron at Chin Shuang sa isa't isa. Ang anim na matatanda ay hindi makalapit sa harap na kalahating metro ng dalawa, ngunit hindi nagtagal ay nalaman ng Aaron ang problema. Kahit na sa kritikal na sandali na ito, mayroon pa rin siyang biglaang pagnanais para kay Chin Shuang. Bukod dito, pagkatapos ng bawat pagsasanay, mayroon siyang pakiramdam na ito. Maaari niyang ipanumpa na talagang wala siyang iniisip tungkol kay Chin Shuang. Ayaw lang niyang magkautang ng pabor sa kanya ng maraming beses, kaya sinubukan niya ang lahat para iligtas siya. Si Ivory lang ang nasa puso niya, at nakakasigurado siya na ang Aaron ay hindi maaakit sa sinumang babae maliban kay Ivory. Ito ay kahit ano, ngunit sa tuwing matapos ang pagpatak ng espada ng ulan, palaging may hindi maipaliwanag na salpok sa katawan. May mali sa set ng swordsmanship na ito. Gayunpaman, ito ay talagang may malakas na atake sa puso. Ang biglaang pagbabago ng anim na matatanda mula aktibo tungo sa passive ay ang pinakamagandang patunay. Makakatulong ito kay Chin Shuang na supilan ang gininto ang katawan ng hari ng mga hayop sa bawat pagkakataon. Ngunit paanong? Bagamat makapangyarihan ang kanilang espada, sila ay walang karanasan. Ika-anim na nakababatang Marshall Brother, sinalakay mo ang kanilang kanang gate, ang panglimang nakababatang Marshall Brother ay sumalakay sa kanilang kaliwang tarangkahan. Apat na nakababatang Marshall Sister, salakayin ang kanilang mga ulo, ang tatlo pang nakababatang kapatid na lalaki sa militar, magsanib puwersa para pigilan sila. Sa oras na ito, si Wu Yan, na nanunood ng labanan sa himpapawid, ay nakakita ng butas sa pagitan nila lihim na pag-unawa. Sila ay walang karanasan bilang karagdagan, kahit na sila ay may mahusay na lakas, sila ay ganap na malakas sa labas ngunit mahina sa gitna. Nang pitong nihilistic na matatanda sa oras na iyon, nakitaan sila ng isang kapintasan. Agad na sinundan ng anim na elder ang ayos ni Wu Yan at inatake sila mula sa apat na direksyon. Bang! Si Lin Mengxi, na may mabilis na mga mata at mabilis na mga kamay, ay direktang tinatakan ang mga acupoint ni Chin Shuang, niyakap ang mga ito, at umalis sa larangan ng digmaan sa kalagitnaan ng hangin. Habang ang Aaron ay sira at mahina, ang iba pang limang matatanda ay lumalaban sa isang galit na grupo. Noong panahong iyon, hindi makalaban ang Aaron. Hinayaan lang niya ang 5 tao na iwagayway ang kanilang mga kamao at isaksak ang kanilang mga espada. Ang buong lalaki ay parang isang duguan, naghihingalo. Bigla siyang nakaramdam ng napakabigat na talukap ng mata, namamatay, nakita niya si Ivory, nakita ni Ener, nakita si Chihu, nakita ang lahat. Oo, mamamatay ka ba? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.